Sa huling step na pinakita ko, bali ginawa natin yung thread. So, dito na tayo dun sa unthreaded part portion ng pinakadulo ng angle valve. Sukatan muna natin uli yung reference na drawing. So, yung pinakakapal niya ay 1.5. Yun dun sa yung sukat ng layo nung walang thread ay 9.53. Tapos, ang sukat ng paglalagyan ng 45-degree chamfer ay may sukat din na 1.5. So, i-offset ko muna yung 9.53 tsaka yung dalawang 1.5. Okay. Meron ko sukat dito. I-ano ko lang siya. DLI ko lang kung parehas. 9.53. Okay. Mukhang yung 1.5 ay wala pa. So, lalagay ko 1.5. Tapos i-offset ko yung dun sa major diameter papunta dun sa ibaba. Tapos ay kadugtong ng 9.53, i-offset ko din siya by 1.5. Tapos, dito ako maglalagay ng 45-degree line. I-clear ko lang yung command line, magla-line ako uli. Tatapat ko sa point of intersection na to. Alisin ko yung ortho on. Okay. Tab. Tapos lalagay ko 45 para dun sa angle. Oops. Sa taas pala yung angle na 45. Okay, pwede i-mirror ko na lang to para hindi na ako magagawa ng panibago. Ortho on. Tapos, yes ko lang yung eraser object. Tapos, trim. Okay, pagka-trim, pwede ko na itong burahin. Tsaka ito. Pati rin ito. Yung depth. Okay. Pagkatapos, balik ako ulit dun sa ating drawing. Magsusukat ako ulit. Ito naman naka-chamfer. Check ko lang kung 1.5 din ba siya. Dapat may align. .5 din yung sukat niya. Okay, so dito ay i-offset ko yung chamfer ng 1.5 ulit. Okay. Pagkatapos, sa point of intersection niya, ito naman yung lalagyan ko ng measurement. So, DLI. So, 1 millimeter lang yan. So, ito yung point of intersection na sinabi ko. O-offset ko siya by 1 millimeter baba. Okay, tapos, mag-trim na ulit.
Okay. Tapos, lilinyahan ko uli siya pa vertical, papunta din sa gitna. Okay. Alisin ko muna yung mga measurements. Magpo-proceed na ako dun sa panibagong feature. So, nandito na ako. Yung distance uli, or yung measurement uli, mula dito sa naka-chamfer na to. Kasi meron na tayo nun, ay 4.72. Tapos, yung idadagdag ko dyan, nalalagyan ko ng chamfer ay 0.5. Yung chamfer niya, nakikita naman natin, kaparehas ng angle nito. Okay? Just to make sure, pwede natin sukatin kung siya ba ay 45 degrees. Okay, so ito, nakikita niyo naman. Okay, 45 degrees siya. Kaparehas itong ano. Okay, so 4.72, dadagdagan ng 1.5. So, offset tayo ulit. 4.72. Ito yung i-offset pa-forward. Tapos, i-clear lang. Talagyan uli ng panibagong sukat, 0.5. Offset ulit. Okay? Tapos, pwede lang i-copy isang 45 degrees. Copy. From one end, lagay natin dito sa point of intersection. Tapos ay trim ulit. Okay. Next na feature. Okay, so sobrang baba nung sumunod na na feature. Pero yung after nun ay kaparehas lang nito. Okay, so lalagyan ko na siya ng sukat DLI. Mula dito hanggang dito, ang sukat niya ay 1.5. Tapos, mula dito hanggang dito naman ay 0.5 din, kaparehas isa. Okay, so tama yung sinabi ko. 0.5 dadagdagan ng mula dito hanggang dito. Ang sukat ay 5.25. Okay, so ready na. Sa drawing natin, mag-offset ng 1.5 muna. Okay, clear. Tapos ay 0.5 tsaka 5.25. Offset ulit, 0.5. Pwedeng maglagay muna din tayo ng line. Okay, since parehas naman sila naka 45 degrees tsaka parehas yung size, no, mi-mirror ko na lang yung 45 degrees sa midpoint. Okay. Tapos ay titrim ko yung sa taas. Tapos ito ay i-extend ko sa point of intersection. Tapos, ilalagay ko yung sukat na 5.25. Since yung second, yung susunod na line ay ito,
Siya yung center ng ating outlet, no? At may sukat mula sa dulo, 42. So, hindi ko na siya lalagyan ng measurement. Yung susunod na lang sa kanya, yun is lalagyan ko ng sukat, BLI. So, mula dito hanggang dito, ito ay 3.75. Tapos, so, ito naman hanggang sa point na to hanggang dito ay 0.5. Tapos, hanggang dito ay 4.41. Okay, so offset ko muna, no, yung 3.75 tsaka 4.41. So, dito manggagaling yun. So, offset tayo. 3.75. Tapos nun ay 4.41. Yung 4.41 ay merong chamfer na naka 0.5. So, offset ako uli ng measurement ay 0.5. Paloob. Sa loob. Okay, so, lalagyan ko ulit siya. Kakopyahan ko nito. 45 degrees. Copy. Tapos, ito ay itrim ko muna yung line. Para pwede ko siya i-mirror. So, ito ay pwede ko na i-mirror sa midpoint. Okay? So, alisin ko ulit yung mga measurement. Next naman ay ito. Actually, ito ay may shade ito ng black. So, ibig sabihin parang ano siya, blank na space. Okay, ibig sabihin ay may butas. So, ito yung talagang rod na nagdurugtong dito. So, i-ano lang natin, dimension, BLI, ulit. So, sukat nito ay 3. Ito ay 1. I suppose ito ay 3 din. 3 din. Okay? Tapos, yung lalim. Mula dito. Hanggang dito ay may sukat na 1.75. Okay, 3.1. Okay, so, balik na tayo dito. Bali, ito na yung last na line natin kanina. Offset ko siya ng 3 muna. Okay. Tapos, offset ko ulit ng 1. Bago isa pa ulit 3.